Sa pag-ibig ay hindi may iwasang may masaktan dahil para itong laro na may panalo't talunan. Subalit ang tunay na pag-ibig ay hindi kailangang makipag-agawan dahil para itong biyaya na dumarating ng hindi inaasahan. Ikaw, kabarangay, nasubukan mo na bang makipag-agawan sa ngalan ng pag-ibig? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Kristen, 28 years old mula sa Pasig. Lumaki ako sa isang tahanang may istriktong magulang kung saan ang pakikipagrelasyon ay pinagbabawal lalo na noong nag-aaral pa lamang kami. Kaya naman sa buong buhay ko, Papa Dudut, ay isang beses ko pa lamang naranasang umibig. At ito'y nangyari 2 taon nang nakakalipas. Tahimik at simple lamang ang naging mundo ko noon bilang barista sa isang maliit na cafe sa may Taguig kung saan ay matatagpuan ang iba't ibang opisina ng mga BPO companies. Karaniwan sa mga customer namin ay may call center agents na either papasok pa lamang sa trabaho o kakatapos lamang ng shift. Isa sa mga agents na naging regular na customer ng cafe namin ay si Ned. Papadudot mabilis na nag-iwan sa akin ng marka si Ned dahil mabait siya sa aming mga staff. Tuwing nag-o-order kasi siya ay lagi siyang nakangiti at nakikipagbiruan pa na para bang hindi siya pagod mula sa magdamagang trabaho. Nung una ay tipikal na customer lamang ang tingin ko sa kanya pero hindi nagtagal. Ang mga pasimpleng ngiti at lambing nito ay unti-unti akong nakabuo ng espesyal na pagtingin para sa kanya. Good morning, Sir Ned! Good morning din. Mukhang ako na naman yata unang customer nyo ha. As usual, sir, kayo ulit. Ano bang dapat tawag sa inyo niyan? Early bird o night owl? Early night owl? Nawala pang tulog hanggat hindi pa nakakapagkape. Ibang klase din kayo, sir. Kape ang pampatulog nyo. Nasanay na kasi yung sistema ko eh. Kapag di ako nakakainom ng kape, nagtatantrum yung katawan ko. Ay, paano nga yung tantrum? Patingin? Hindi na, wag na. Grabe, ganadong-ganado pa rin kayo kahit na magdamag kayo nagtatrabaho. Siyempre, nakita na kita eh. Hello, si sir! Ay, ano po palang order nyo? The usual? Alam mo na yan. Isang large brewed coffee, no sugar, para diretso tulog pag uwi. 1 large brewed coffee for Sir Ned, no sugar. Anything else, sir? Wala na, yun lang. That would be 150 pesos po. Ito. I received 200 pesos. Ito po yung sukle. Salamat. Mukhang sanay na sanay ka na dyan sa ginagawa mo ah. Madali lang naman po to eh. Mukha lang mahirap kapag pinapanood. Pero kapag nasanay na yung katawan mo, kahit nakapikit pa ako, kayang-kaya ko na to. Mukhang biyasa ka na sa ginagawa mo eh. Ilang taon ka na nga bang barista rito? Bago lang. Kakapasok ko lang after ng pandemic. Pero dati na talaga akong barista kaya di na bago sa akin tong trabahong to. I see, I see. Kayo po. Gaano na kayo katagal sa call center? Around 3 years na rin. Palipat-lipat nga lang ng company. Ay, bakit naman? Iba-iba yung rason eh. Iniwan ko yung first company ko dahil nagiging toxic na yung work environment. Yung pangalawa naman, overwork, tapos delayed pa yung sahod. Kamusta naman itong company nyo ngayon? So far, okay naman sila. Medyo questionable yung ugali ng TL namin pero wala, tolerable naman.
Gusto ko nga rin sanang mag-call center kasi sabi nila malaking kinikita dyan. Kaso di ko na tinuloy. Bakit naman? Try mo, pwede kitang i-refer kung gusto mo. Hindi na. Baka mamaya magpanik lang ako kapag may kausap na ako. Hindi pa naman ako magaling mag-English. May mga non-voice agents naman eh. Karaniwan sa chat lang sila, email, social media, mga ganon. Pero sa bagay, kung ako tatanungin mo, mas maganda na tong trabaho mo. Bakit yun naman po nasabi yan? Kasi yung ganda mo, bagay iharap sa mga tao. Di pwedeng nakatago lang yan sa likod ng keyboard. Uy, grabe naman po kayong mambola, sir. Mamaya paniniwalaan ko yan. No joke. Ibang klase yung ganda mo. Very, very classic. Para kang si Gloria Romero nung kabataan mo. Ay sus, kailangan nyo na talaga magkape kasi masyado nang matamis yung mga lumalabas dyan sa bibig nyo. Eto na po, large brewed coffee to go. Alright, salamat. See you again tomorrow? Yes po, bukas ulit. Kailangan ng kape? Kasi matamis na yung lumalabas sa bibig. Ate ko, ang corny mo makipaglandian. Uy, Mara, kanina ka pa dyan? Oo, kanina ko pa kayo sinisilip magharutan ng Prince Charming mo. Prince Charming ka dyan. Mas kunwari ka pa. Aminin mo na, bet mo yung customer nating yon, no? Ano ulit pangalan? Si Sir Ned? Hindi Wala akong gusto sa kanya. Ikaw talaga kung ano-anong pinagsasabi mo dyan. Ay nako, Kristen, wag mo nga akong pinaglololo ko dyan. Yung mga ngiting yan, yung mga pa-cute na boses mo tuwing kausap mo si Sir Ned, isa lang ibig sabihin yan. Ano naman? In love ka na sa kanya. Okay naman sa in love? In love agad? Hindi ba pwedeng attracted lang ng slight? Oh sige, attracted na akong attracted. At least inamin mo, na bet mo siya. To be honest, cute din naman kasi siya. Tsaka, ang gaan niyang kausap. Kaso, mukha siyang high maintenance, no? High maintenance man o hindi, isa lang ang nakikita ko based sa daily interactions nyo. May gusto kayo sa isa't isa. Hoy, ang eme mo naman. Funny pa naman ako. Funny walain. Totoo nga. Alam mo, marami na akong love life na pinagdaanan at alam ko na ang galawan ng mga lalaking yan. Hindi naman sa pagmamayabang, no? Pero marami na akong flavors na natikman, kaya basang-basa ko na yung mga galawan nila. Basta, ayoko mag-assume. Diba, sabi nga nila, never assume unless stated. Aminado po ako, Papa Dudut, na sa unang kita ko pa lamang kay Ned ay nakaramdam na agad ako ng attraction sa kanya na malimit ko lamang maramdaman sa ibang tao. Matangkad si Ned na may makinis na balat at magandang pananamit. Kaya naman kahit puyat ay malinis at maliwalas siyang tignan. Isa pa sa mga nagustuhan ko sa kanya ay very friendly siya at approachable ang aura nito. Malambing din ang boses niya tuwing nakikipag-usap siya sa akin kaya may impact ang mga yon para sa akin. Naging close pa kami ni Ned sa mga sumunod pang mga buwan. Sa mga araw-araw na small talks naming dalawa ay madalas niyang ikwento sa akin ang tungkol sa pamilya niya sa probinsya. Ang mga struggles niya bilang breadwinner, pati na rin kung paano siya nangangarap para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. At dahil nga sa closeness na nabuo naming dalawa ay may mga pagkakataon noon na inaaya na rin niya akong lumabas. May mga time nga noon na iniimbitahan niya akong samahan siya sa opening ng restaurant ng kaibigan niya. Inaya din niya akong maglaro ng bowling at manood ng sine kapag nagkakasabayang day off namin. Nung mga panahong yon, napapaisip na ako kung totoo nga ba ang sinabi sa akin ni Mara na baka nga interesado rin sa akin si Ned. At dahil never ko pang naranasan na umibig nung mga time na yon, ay hirap akong basahin ang sitwasyon naming dalawa. Hindi ko po alam kung friendly lang ba talaga siya o may nais na siyang ipahiwatig sa akin. Ganon pa man, hindi ako masyadong umaasa dahil baka mali lang pala ang iniisip ko. Hanggang sa isang araw ay nasagot din ang mga katanungan sa isipan ko, Papa Dudut.
muna tayo. Salamat sa paghatid ah. Wala yun. Ako nga dapat yung magpasalamat sa'yo kasi sinamahan mo ako ngayong araw. Kahit na dapat nagpapahinga ka kasi day off mo ngayon. Okay lang naman yun. Actually, nag-enjoy nga ako ngayong araw eh. Worth it namang i-sacrifice yung day off ko kung ganito lang ding klaseng bonding yung kapalit. Sana araw-araw na lang day off mo, no? Para mas madalas tayong magkasama. Ay, kung mayaman lang sana ako, edi araw-arawin kong day off ko. Kaso, kailangan natin kumita ng pera para may panggala tayo. Basta ako, masaya na ako na nakikita kita araw-araw. Bonus na lang yung paglabas-labas natin. Sweet mo naman. Ikaw sinasanay mo ako sa mga ganyang banat mo. Mamaya, hahanap-hanapin ko na yan. Totoo naman kasi, di ka pa nga umaalis, namimiss na kaagad kita eh. Grabe! Ako lang to! Totoo nga! Tuwing kasama kita, parang nagliliwanag yung mundo ko. Hala si OA. Kung makapagsalita, akala mo naman. Ay nako, mas mabuti pang pumasok na ako sa loob at baka kung saan pa mapunta tong usapan natin. Sandali lang, pwede bang makahingi ng goodnight kiss man lang? Sa susunod na lang. Sige na, please. O sige na nga. Kahit anong klaseng kiss pa yan, para naman masaya ako pag uwi ko. Sige, halika rito. Ano? Isa pa? Okay na yun. Sana lang, sige na, bitin eh. Tagalan natin kahit 3 seconds lang. Oo, sige. Last na ha. Teka lang, Ned. Oo. Sandali lang. Ha? Bakit? Hindi pa ako ready sa mga ganyang bagay Pasensya ka na Sorry, nadala lang ako. Alam ko na mas open na ngayon ang mga tao pagdating sa mga ganyang bagay pero iba pa rin kasi ang pananaw ko sa mga ganyan eh. Naiintindihan ko naman. Hindi. Kailangan kong i-explain sa'yo to para malinaw. Para sa akin kasi sacred yung bagay na yon. Ibibigay ko lang yung sarili ko para sa lalaking mapapangasawa ko at hindi sa kung kanino lang. So, kailangan kasal muna bago... Ganun na nga. Gusto ko kasi na kapag nangyari yon, hindi na lang siya basta pisikal lang. Yung magiging special na siya kasi may basbas na yun ng Diyos. Alam mo, Kristen, ngayon lang ako nakakilala ng katulad mo. Akala ko nga magagalit ka kasi sinubukan kong humirit sa'yo pero hindi eh. In-explain mo nang maayos sa akin yung side mo. Mas lalo tuloy akong humanga sa'yo. Salamat. Sana maintindihan mo kung bakit ganito ko pinapahalagan yung sarili ko. Ganito ako pinalaki ng mga magulang ko eh. May prinsipyo. Wala kang dapat ipag-alala dahil naiintindihan naman kita. Yun naman ang gusto ko eh, may proper communication tayong dalawa. At least, alam ko na ngayon kung anong gagawin ko. So, kailangan kong sundin yung traditional na panliligaw para mapasagot kita, no? Teka, nililigawan mo ko? Hindi pa ba halata? Hindi. I mean, ramdam ko naman. Pero ayaw lang kitang pangunahan kasi Oo, tama yung iniisip mo. Gusto kitang ligawan, Kristen. totoo ba yan? Sa tingin mo ba, kinukulit kita araw-araw sa trabaho tsaka inaaya kitang mamasyal dahil gusto lang kitang maging kaibigan? Hindi, no? Gusto kitang maging girlfriend. Alam ko na wala ka pang experience pagdating sa mga ganitong bagay pero handa akong gabayan ka. Hindi kita mamadaliin. Gusto mo ng old-fashioned? Sige, one step at a time tayo hanggang sa maging komportable ka ng kasama ko. Yun eh, kung papayag ka magpaligaw. Wala naman sigurong masama kung subukan natin, di ba? At least sa ganong paraan, may oras tayo para kilalanin pang isa't isa. Papadudot, hindi na naulit pa ang pagtatangka sa akin ni Ned. Sa halip na mainis o mawala ng ganay, mas pinili niyang ipakita sa akin na kaya niyang maghintay. Doon ko napatunayan na hindi siya tulad ng ibang lalaki na basta-basta na lamang sumusuko o nagmamadali para makuha ang gusto nila. Sa mga sumunod na buwan ay nagpatuloy ang panliligaw sa akin ni Ned. Hindi para puwersahin na magkaroon kami ng relasyon, kundi para lamang makita ko kung komportable ba kami para sa isa't isa. Never ako nakaramdam ng pressure mula sa kanya. Sa halip ay ipinaramdam niya sa akin kung gaano kasaya ang pag-ibig.
Kahit na noong mga panahong yon ay hindi ko pa rin naibibigay sa kanya ang inaasahan niyang relasyon. Ginawa niyang lahat para maging komportable ako sa piling niya. Binigyan niya ako ng maraming rason para pagkatiwalaan ko siya. Kilig nga ang mga kaibigan at katrabaho ko noon, Papa Dudut, dahil first time lang nila akong nakita na binuksan ko ang puso ko para sa ibang tao. Matagal ko rin kasing iningatan ang puso kong ito dahil natatakot akong baka paglaruan lamang ito ng maling tao. Pero sa mga sandaling yon, pakiramdam ko ay safe na ako kay Ned, Papa Dudut. Iniisip ko nga noon na baka siya na talaga ang tamang tao na matagal ko nang pinapangarap at matagal ko nang hinihintay, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa unang buwan ng pagdadate namin ni Ned ay masasabi kong naging smooth sailing ang lahat. Wala akong ibang naramdaman kundi puro tuwa at kilig lamang tuwing kasama ko siya. Pagkatapos ng trabaho ko at bago magsimula ang shift niya ay sabay kaming nagdi-dinner sa labas. Hindi lamang yon dahil halos oras-oras ay nag-a-update din kami sa isa't isa, Papa Dudut. Sa mga simpleng, kumain ka na ba? O ingat ka sa biyahe, na message niya sa akin ay sapat na para makumpleto ang buong araw ko. Sa pamamagitan kasi ng mga bagay na yon ay ramdam ko ang efforts niya. Para sa isang tulad ko na no boyfriend since birth, bago lang para sa akin ang mga karanasang yon. Sobra akong natuwa dahil daig ko pa ang bida sa isang rom-com na pelikula. Pero Papa Dudut, pagtungtong namin sa 3 buwan ng pagdadate namin, doon ko na po napansin ang ilang pagbabago sa ugali ni Ned. Unti-unting nabawasan ang mga tawag at message niya para sa akin. Kung dati siya ang laging nauunang mag-chat sa akin, ako na karaniwan ang nangungumusta sa kanya. Ang dating mahahabang messages niya ay umaabot na lamang sa 2 hanggang 3 salita. Kapag nagkikita kami, ramdam ko ang tila ba kawalan nito ng interes para sa akin. Hindi ko po alam kung ako lang ba ang nag-iisip noon o talagang may nagbago na sa pagitan naming dalawa. Kaya bago pa man ako mabaliw sa kakaisip ay kinausap ko na siya tungkol sa nararamdaman ko. Daming ka-chat ah. Ang sabi ko, ang dami mo namang kausap sa chat. Ah, yung mga kaibigan ko to. Ang kukulit daming tinatanong. Ay naku, O bakit? wala. Ngayon na nga lang tayo magkasama tapos busy ka pa dyan sa cellphone mo. Hindi naman ako laging nagsiselfone na. Tsaka saglit lang naman yung pagre-reply na ginagawa ko. O ito na, bibitawan ko na tong cellphone ko. Ano bang gusto mong gawin? Di ko alam. Ano ba kasing pinunta mo rito sa bahay? Para makasama ka, ano pa ba? Tatambay lang, ganun. Siyempre, para makapag-banding tayo. Asa na yung banding? Sorry na, na-excite lang ako kasi ngayon lang ulit nabuhay yung GC namin eh. O sige, bumalik ka na sa GC nyo. Baka marami ka nang namimiss dyan sa usapan nyo eh. Hindi, mamaya na to. Mas importante ka kaysa sa mga kaibigan ko. Sinasabi mo lang yan para hindi ako magalit eh. Baka mamaya iniisip mo na dyan, di pa nga tayo magjowa pero pinagbabawalan na kita. Di naman yun yung iniisip ko eh. Gets ko naman yung point mo at tama ka naman. Sa'yo dapat ako nakafocus imbis na sa mga kachat ko. Pasensya na kung nasira ko yung mood mo. Huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, nasasabi mo yung saloobin mo. Di ba nga ang usapan natin, i-communicate natin yung mga nararamdaman natin. Mabuti yan na nasasabi mo sa akin yung mga ginagawa ko na hindi mo gusto. At least, naaayos agad natin. Pero since nandito na tayo sa topic na to, may gusto lang din akong sabihin sa'yo. Ano yun? Hindi ako perpektong tao, Kristen. Hindi ako katulad ng mga napapanood mo sa pelikula o yung mga bidang lalaki sa mga libro. Hindi ako ganun ha. Alam ko, hindi naman ganun ang tingin ko sa'yo eh.
Naisip ko lang kasi na baka masyado nang mataas yung standard na sinet mo para sa akin. Baka hindi ko na tuloy maabot. Wala naman akong standard na sinet Ikaw mismo ang nag-set nun. Minsan kasi napapansin ko lang na ang bilis mo yatang mairita sa akin. Tulad ngayon, kauwi lang natin galing sa labas pero parang bad mood ka na naman. Hindi naman ako bad mood. Hindi ko lang nagustuhan yung magkasama na nga tayo tapos nasa ibang tao pa yung atensyon mo. Saglit lang naman yun eh. Nag-reply lang ako ng mabilis. Alam mo, Kristen, may buhay din ako. May pamilya ako, may kaibigan ako, may trabaho ako. Matik na maahati talaga yung atensyon ko. Sana maintindihan mo yun. Naiintindihan ko naman. Parang hindi naman. Okay, sige. Tapos na tayo dyan sa kaka-cellphone mo. Hindi na yun big deal. May ibang rason pa kasi ako kaya ako nagkakaganito. Ano pa? Nitong nagdaang araw, napapansin ko na parang nagbabago yung pakikitungo mo sa akin Paano nagbago? Hindi kita maintindihan. Nung unang buwan natin, sobrang sweet mo sa akin. Sobrang caring, sobrang protective. Pero ngayon, parang hindi ko naramdam yung mga yun. Siyempre, ganun talaga sa simula. Hindi naman forever na magiging ganun yung sitwasyon natin eh. Minsan may mga highs and lows din ng relasyon. Di lahat ng araw masaya. Pero ang mahalaga pinipili pa rin natin ang isa't isa. Kailangan ko rin naman paminsan-minsan ng konting validation. Kahit simpleng acknowledgement lang na concerned ka pa rin, na interesado ka pa rin. Kasi, to be honest, nitong mga nagdaang araw medyo dry ka na mag-reply sa akin eh. Iniisip ko tuloy kung may nagawa ba ako, may nangyari ba, bakit bigla kang nagbago? Hindi, wala. Wala kang ginawa. Walang nangyari. At hindi ako nagbago. Minsan talaga busy ako at may mga pagkakataon na hindi ako nakaka-reply agad. Pakiramdam mo dry yung mga reply ko dahil tao lang din naman ako. Napapagod din ako. Ako rin naman, busy din. Naiintindihan ko yun na may sarili-sarili tayong buhay pero never ko namang pinaramdam sa'yo na busy ako o pagod ako eh. Sorry. Siguro gusto ko lang ding magpahinga minsan. Ayoko kasing ituring tong pagsasama natin na parang trabaho na kailangan may update. Kailangan oras-oras magkausap, ganun. Gusto ko yung klase ng relasyon na secured. Yung hindi na kailangan ng validation kasi may tiwala na tayo sa isa't isa. Pasensya ka na. First time ko lang din kasi pumasok sa ganitong relasyon eh. Kaya hindi ko pa alam kung ano ba dapat yung ginagawa. Masyado ba akong nag-overreact? Medyo. Tiwala ka lang sa akin. Huwag mong i-overthink ang mga bagay-bagay. Sige, susubukan ko. Nangako naman sa akin si Ned na susubukan niyang ibigay sa akin ng validation na hinahanap ko. Pero sa mga sumunod pang mga linggo ay hindi ko na natanggap ang inaasahan ko mula sa kanya, Papa Dudut. Nagpatuloy ang pagiging dry texter niya na parabang hindi na siya interesado sa akin. Naisip ko tuloy na baka nagbago na siya dahil hindi niya makuha ang gusto niya. Baka nagsawa na rin siya sa panliligaw sa akin kaya lumabas na ang totoo niyang ugali. Papadudot dumating na ako noon sa point na pakiramdam ko ay one-sided na lamang ang nangyayari sa pagitan naming dalawa. Ako na lamang ang nag-i-effort para magkaroon kami ng oras sa isa't isa. At kapag nakikita kami ay parang ako na lamang din ang masaya na magkasama kami. Siya naman ay tahimik. Laging malayo ang iniisip at walang gana. Ang lagi niyang rason noon ay sobrang busy niya raw sa trabaho. Naintindihan ko naman dahil alam kong mabigat talaga ang graveyard shift at nakakapagod ang line of work niya. Pero habang tumatagal ay napapansin kong hindi na ito simpleng pagod lamang. May kakaiba na sa mga kilos niya. Hanggang sa dumating ang araw na nalaman ko ang totoong dahilan kung bakit biglang nagbago ang pakikitungo niya sa akin, Papa Dudut. Ay, sa wakas, makakapag-break na din. Daming tao ngayon, no?
Weekends kasi. Ang mabuti pa, kumain na muna tayo bago pa magsidatingan ulit yung mga tao. Ay, mabuti pa nga. Ha? Si Ned ba yan? Ha? Nakita ko yung notification sa phone mo. Pangalan ni Ned? Teka, magkausap kayo? Hindi. May tinanong lang ako sa kanya tungkol sa work niya. Sa work? Tungkol naman saan? Yung kaibigan ko kasi, naghahanap ng lilipatang company, call center din yun. Sinuggest ko yung company nila, Ned. Ah, okay. Hindi ko alam na magkausap pala kayo. Hindi nga kayo nag-uusap kapag nagpupunta siya dito pero magka-chat pala kayo. Kailan pa kayo naging close? Grabe naman sa close, hindi naman ganun. May tinanong lang talaga ako sa kanya. Pero friends kayo sa Facebook. Oo, inad ko siya. Bawal ba? Kung gusto mo, i-unfriend ko na lang Ay, siya. hindi. Okay lang yun. Nagulat lang ako kasi hindi ko inakala na nag-uusap pala kayo. Di niya nasabi sa akin eh. Sa tingin ko, hindi naman yun gaanong importante para sabihin pa niya sa'yo. Ano palang sabi niya? Ano yung laman ng chat niya sa'yo? Sandali lang ha, basahin ko. Tinatanong niya kung naka-break daw ba tayo ngayon. Weird naman. Bakit sa'yo pa niya tinanong? Pwede namang ako na lang mismong i-chat niya. Ewan ko. Uy, baka mamaya iba nang iniisip mo dyan Hindi. Ang weird lang. Huwag mo nang isipin yun. Kumain na nga lang tayo. Oh, di mo yata ginagalaw yung pagkain mo. Wala kang gana? Di ko alam. Gutom naman ako pero hindi ko ma-enjoy tong kinakain ko eh. Bakit? May problema ba? Wala naman. May bumabagabag lang sa isip ko ngayon. Ano naman? Hindi naman to big deal pero nababother lang talaga ako. Magkausap pala kayo ni Mara? Mara? Oo. Nag-chat siya sa akin tungkol sa kaibigan niya. Gusto daw niyang lumipat sa company namin. Bakit ka naman nababother dun? Hindi mo kasi nabanggit sa akin na magkausap pala kayong dalawa. Wala namang masama dun. Nagtanong lang naman yung tao. Hanggang ngayon ba nagkaka-chat pa rin kayo? Paminsan-minsan, nangungumusta siya. Bakit daw? Teka, nagsiselos ka ba? Hindi naman sa nagsiselos. Hindi ko lang magets kung bakit biglang naging interesado sa'yo si Mara eh. Hindi rin naman kami ganun ka-close para makapag-close siya sa'yo. May tinanong nga lang tungkol sa work, tapos naging close na kami after that. Alam mo, nagsisimula ka na naman dyan sa pag-overthink mo eh. Di maganda yan ha. Sorry na. Di ko alam kung bakit ganito ko eh. Di naman ako ganito dati. Magtiwala ka lang kasi sa akin. Yun ang wala sa'yo eh, yung tiwala. Lahat kasi ng galaw ko masyado mong binibigyan ng meaning. Lahat na nangyayari gusto mo may rason. Di lahat ng bagay kailangan ng eksplanasyon ha. Ibigay mo sa akin yung buong tiwala mo katulad ng pagtitiwala ako sa'yo. Tingnan mo, matatahimik ka. Pwede bang huwag mo na lang pansinin yung mga chat sa'yo ni Mara? Bakit naman? Wala naman kaming ginagawang masama ah. Para lang mapanatag ako. Kristen, di dapat ako gumagawa ng paraan para mapanatag ka. Ikaw dapat ang gumawa nun kasi sariling isip mo yung kalaban mo eh. Alam ko, pero tulungan mo naman ako. Masyado ka naman nagiging controlling yan eh. Una sa mga kaibigan ko tapos ngayon, pati mga taong kachat ko kailangan ko ring i-consider para sa'yo. Di na healthy yung ganun. Alam ko, pero please, kahit ngayon lang. Para namang wala kang tiwala sa akin sa ginagawa mo. May tiwala ako sa'yo. Pero kay Mara, wala. Araw-araw ko siya nakakasama kaya alam ko na kung anong ugali niya. Eh di sige, oo na. Hindi ko na siya kakausapin. Masaya ka na. Wala na tuloy ako ng gana. Di pa nga tayo tapos, ganyan ka na umasta. Sorry. Nagsiselos ako ng mga panahong yon, Papa Dudut. Aminado naman ako. Nung una ay sinubukan kong baliwalain ang mga nangyayari dahil tama nga naman na wala akong dapat ikatakot kahit magkausap pa sila sa chat. Basta magtiwala lamang ako kay Ned. Pero habang tumatagal, nagsimula akong kainin ng pagdududa. Sa tuwing late mag-reply si Ned, agad kong naiisip na baka si Mara ang kausap niya.
Sa bawat oras na hindi siya available, ang iniisip ko'y baka mas pinipili niyang makipag-chat kay Mara kesa sagutin ako. At kapag nakikita kong nakangiting mag-isa si Mara habang hawak ang kanyang cellphone ay kusang pumapasok sa isipan ko na baka si Ned ang dahilan ng mga ngiting yon. Dahil nga sa mga naisip kong yon, Papa Dudut, ay unti-unti kong iniiwasan si Mara. Hindi ko na siya pinapansin katulad ng dati. Naging malamig na ang pakikitungo ko sa kanya hanggang sa hindi ko na napansin na nagkaroon na pala ng tensyon sa pagitan naming dalawa. Ang dating magaan naming samahan bilang magkatrabaho ay unti-unting napalitan ng awkwardness at pananahimik. Ramdam kong nagtataka na si Mara noon kung bakit ako nagbago. Pero dahil sa selos yon na nararamdaman ko, pinili kong manahimik na lamang kesa linawin ang lahat. At doon ko naramdaman, Papa Dudut, kung gaano kalakas ang epekto ng selos. Unti-unti nitong sinisira hindi lang ang relasyon ko kay Ned, kundi ang samahan namin ni Mara. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi ko na alam kung tuloy pa ba ang ginagawang panliligaw sa akin ni Ned ng mga panahong yon o tuluyan na siyang sumuko. Hindi ko na kasi maramdaman ang kagustuhan niyang mapasagot ako ng mga panahong yon. Ramdam ko na unti-unti na siyang lumalayo sa akin. Sa sobrang pagka-desperada ko nga, ay makailang beses ko na siyang sinabihan na willing na akong sagutin siya. Pero lagi niyang sinasabi sa akin na hindi pa raw siya ready. Ang sakit, Papa Dudut. Kasi ako na itong bukas ang puso pero siya na mismo ang umaatras. Never kong naisip na darating ang araw na maghahabol ako para sa isang tao. Sobra-sobra kasing saya ang ipinaramdam sa akin ni Ned sa puntong sa kanya na umikot ang buhay ko. Sa maikling panahon ay mabilis niyang nakuha ang pulso ko. Kaya nung biglang nagbago ang ugali niya ay para bang hinahanap-hanap ko na ang klase ng sayang nararamdaman ko mula sa kanya. Nakakainis dahil lagi kong sinasabi noon na magiging maingat ako pagdating sa pag-ibig, Papa Dudut. Pero kahit gaano pa ako kahanda ay hindi talaga natin hawak ang puso ng ibang tao, Papa Dudut. Dumating ang araw kung kailan ay napatunayan kong totoo nga ang mga hinala ko. At nung araw na yon ay para bang pinagbagsakan ako ng langit at lupa. Oh, Kristen, anong ginagawa mo rito? Closed ang cafe ngayon ah. Close? Bakit daw? Ay, may pumutok na electrical wiring kagabi dun sa may kusina. Inaayos pa ngayon. Ang sabi ni boss, bukas na lang daw tayo mag-resume. Bakit naman hindi niya sinabi sa group chat? Ewan ko. Ako nga rin hindi sinabihan eh. Sayang yung pamasahe ko papunta dito. Sana natulog na lang ako. Nasan yung mga kasama natin? Nauna nang umuwi. Di mo man lang ako minessage para sana hindi na ako pumasok. Ay, sorry, nawala sa isip ko eh. Ano, tara na? Uwi na tayo. Halika na, sabay na tayo lumabas. Mara, sira tayo flash sa CR nyo. Kristen? Anong ginagawa mo rito? Kala ko ba wala kayong pasok? Di ba dapat ako nagtatanong niyan sa'yo? Anong ginagawa mo rito? Off mo ngayon, di ba? Minessage ko siya. Pupunta daw siya sa QC eh. Kako, isabay na niya ako para makatipid. Wow! Nag-uusap pa rin pala kayo hanggang ngayon? Tungkol Samantalang pala dyan. yung message ko sa'yo kanina, hanggang ngayon hindi mo pa nasisin. Di ka man lang makapag-reply tapos makikita kong nandito ka pala kay Mara? Nasa daan na kasi ako kanina nung nag-text siya. Pagbaba ko, nawala na sa isip ko yung message mo. Kaya ayun, di na kita na-replyan. Teka, Kristen. Bakit ba? Anong meron? Issue ba yun? Bawal ba kami mag-usap ni Ned? Bakit ba kasi kayo nag-uusap? Yun ang gusto ko malaman. Anong meron?
Ned, hindi mo pa ba nasasabi sa kanya? Hindi pa eh. Wala pa siyang alam. Pero ako na lang mag-i-explain sa kanya. Nagde-date kami ni Ned. Ano? Anong pinagsasasabi ng babaeng to, Ned? Mag-i-explain ako. Di ba nagde-date tayong dalawa para mas makilala pa natin ang isa't isa? Yun nga ang alam ko. Tayo yung nagde-date. So, paano napasok si Mara dito? Eh, ganun din kami ni Mara. Nagde-date din kami para mas makilala pa namin ang isa't isa. Ano ka mo? Pati kayo nagde-date? Bakit? Para saan? Anong kalakuhan to? Para makita niya kung sino sa atin yung mas bagay sa kanya. Hindi mo ba alam yun? Ganun ang tinatawag na dating, Kristen. Wow! Ano to, hanapan ng jowa? Dalawa kaming sabay for more chances of winning? Akala ko ba kaya mo ako dinedate kasi gusto mo ako maging girlfriend? Oo, pero hindi pa naman ako sure eh. Ay, wow! Kaya nag-entertain ka ng ibang tao. Para ano? Para may option ka? Wala naman sigurong masama doon, di ba? Di pa naman tayo eh. O sige, hindi pa nga tayo. Pero papunta na nga doon, di ba? At ikaw naman, Mara, alam mong dinedate ko si Ned tapos papatol ka? Hindi mo magawang maghanap ng iba kay Ned talaga? Anong gagawin ko kung ako'y nilapitan niya? Eh, di lumayo ka! Kunting delikadesa naman. Magkatrabaho tayo tapos ganyan gagawin mo sa akin? Kung makapag-react ka naman, akala mo inagawan ka? Bakit kayo na ba? Hindi pa naman, di ba? Technically, single pa rin si Ned ngayon, kaya pwede siyang lumandi ng ibang tao maliban sa'yo. Palibhasa, wala ka pang experience sa mga ganitong bagay, kaya para kang bulag na nangangapain. Ned, wala ka bang sasabihin? Katulad nga ng sinabi ko, wala naman sigurong masama kung timbangin ko kung sino yung mas nababagay sa akin, di ba? Grabe! Nakakahiya naman sa'yo. Kailangan mo pa talaga ng choices? Pwes, wala ka nang titimbangin dahil ako na mismo ang magdedesisyon para sa'yo. Sa'yo na si Mara, siya na ang gawin mong jowa. Total mukhang di naman ako sapat para sa'yo. Alam mo, ang tahimik na ng buhay ko eh, tapos guguluhin mo lang ng ganito? Bakit mo ba kasi pinapakialaman kung anong gusto Tumigil niya? ka! Hindi ikaw ang kinakausap ko! Hoy, wag mo ko pinagtataasan ng boses, ha? Huwag na kayong mag-away. Pinagsabay mo kami tapos umaasa kang walang mag-aaway? Ang kapal mo ah! Kala mo kung sino kang gwapo? Kung ganito lang din naman palang gagawin mo sa akin, di sana hinamon mo na lang ako sa suntukan para kahit papano makakapalag ako sa'yo. Daming pinagsasasabi. Umalis ka na nga lang kung ayaw mo sa ganitong sitwasyon. Dali-dali ng solusyon. Ay, aalis talaga ako! Sana maging masaya kayong dalawa sa pinaggagawa nyo. Ang papangit nyo! Mula noong madiskubre ko ang tungkol kina Ned at Mara ay hindi na kami nagkaroon pa ng maayos na ugnayan ni Mara sa trabaho. Hindi na kami nagpapansinan at kung kinakailangan man ay pawang formal na usapan lang ang namamagitan sa aming dalawa. Nang mga panahong yon ay pilit kong itinago ang nararamdaman ko. Gusto kong magpaka-professional kaya hindi ko na ipinakita sa mga tao na apektado ako sa mga nangyari. Pinilit kong ngumiti at makipagsalamuha ng normal lamang. Pero kahit gaano ko pa ito itago ang sakit, minsan ay hindi ko maiwasang manghina lalo na tuwing nakikita kong sinusundo ni Ned si Mara pagkatapos ng duty niya. Never ginawa ni Ned yon para sa akin. Mas lalo pang tumindi ang sakit at inggit na nararamdaman ko noong nalaman kong magkasintahan na agad silang dalawa. Doon ko naisip na siguro kaya niya ako ipinagpalit ay dahil hindi ako pumayag sa mga pagkakataon na inaaya niya ako magpalabas ng init ng katawan. Papadudot. Habang tumatagal, umabot ng 5 buwan ng relasyon nila Ned at Mara. Sa mga panahong yun ay unti-unti kong tinanggap ang lahat at hindi naglaon ay natutunan ko ring mag-move on. Hanggang sa dumating ang araw na isang balita ang nalaman ko mula sa dalawa, papadudot. Ba naman tong counter? Dumi-dumi. Di marunong maglinis. Grabe naman makapagdabog. Ano ba problema mo? Wala akong problema. Kayong may problema sa akin. Ha? Anong pinagsasasabi mo? Akala nyo ba? Hindi ko naririnig yung mga sinasabi nyo sa likuran ko, ha? Alam ko na pinagchichismisan nyo ko. Una sa lahat, hindi ako kasama sa mga nangchichismis sa'yo, no? Pangalawa, wala na akong paki sa nangyayari sa buhay mo. Kaya hindi kita kailangan pagchismisan. Nagmamaang-maangan ka pa. Alam mo na nga yung nangyari. Aminin ko, may nasagap akong balita. Hiwalay na raw kayo ni Ned? Oo, wala na kami.
I'm sure masaya ka na dyan. Hindi ako ganong tao. Sus, kunwari ka pa. Alam mo, Mara, hindi naman ako masamang tao katulad ng iniisip mo eh. Oo, nasaktan ako nung naging kayo ni Ned. Pero matagal na yun. Naka-move on na ako. Actually, wala na nga akong galit na nararamdaman sa'yo eh. So, kung iniisip mo na sobrang saya ko ngayon dahil hiwalay na kayo ni Ned, pues hindi. Ano naman ang mapapala ko sa hiwalayan nyo? Wala naman eh. Karma ko na siguro to. Eh ano ba kasing nangyari? Promise, yung tungkol sa hiwalayan nyo lang talaga yung nabalitaan ko. Gusto mo lang din chumismis eh. Kung ayaw mong i-share, okay lang. Pero mas maganda yung mailabas mo yung sama ng loob mo kaysa nagdadabog ka dyan. Nalaman ko, pamilyadong tao na pala siya. Si Ned? May pamilya? Oo. Nasa probinsya nila. Kaya pala weekly siyang umuwi doon, hindi dahil para sa nanay niya, kundi dahil may asawa at 2 anak na siya. Oh my gosh, hindi nga. Bakit hindi man lang natin naamoy na may asawa na pala siya? Eh magaling magtago yung loko eh. May 2 Facebook siyang gamit, isang personal account para sa pamilya at mga kaibigan niya sa probinsya, isa naman para sa trabaho at sa mga kakilala niya dito sa Maynila. Grabe. Ang sakit naman nun. Paano mo nalaman na may 2 siyang Facebook? Inopen ko yung cellphone niya habang nasa CR siya. Ibang Facebook yung nakalogin. Anong ginawa mo? Kung ikaw tahimik na umalis, ako, hindi ako pumayag na hindi ako makabawi sa kanya. Alam mo ba kung anong ginawa ko ha? Liga, dun tayo sa break room, ikukwento ko sa'yo. Mara, ikaw na sunod. Tapos na ako maligo. Ano to? Ano yan? Ba't mo hawak cellphone ko? Amin na nga yan. Tinatanong kita, ano to? Anong ano? Ayusin mo tanong mo para maintindihan kita. May iba ka pa palang Facebook? Ha? Wala. Wala na ako ibang Facebook. Eh ano yung nakita ko dyan sa cellphone mo? Bakit may ibang Ned dyan? Wala to. Dami account ko lang to. Dummy account? Na family picture ang nakalagay sa cover photo? Tapos nung 2019, ang profile picture mo eh ikaw at yung asawa mo nung kasal nyo? Kaya magpapaliwanag ako. Ano yung papaliwanag mo? Nakabit mo ako? Kapal din ang pagmumukha mo eh, no? Ang lakas ng loob mong landiin ako tapos all this time kabit lang pala ako? Wala namang masama basta hindi tayo mahuhuli. Anong walang masama? Ginawa mo akong kabit! Walang yaka ang kapal ng mukha mo! Lintik ka! Ang sama mo! Pinagkatiwalaan kita eh! Nasira yung pangalan ko dahil sa'yo tapos ganito ang gagawin mo sa akin? Alam mo ba kung gano'n nakapangit ang tingin sa akin ng mga katrabaho ko, ha? Tapos malalaman ko, pamilyado ka ng tao, gagawin ng pa akong kinita, karayok ka! Aray ko! Tigilan mo nga ako! Minakaon ka nga! Huwag mo akong sinisigawan na buwisit ka! Huwag kang umastang matapang sa harapan ko ngayon! Akala mo matatakot mo ako sa lakas ng boses mo, ha? Hindi! Pwede naman nating ipagpatuloy tong relasyon natin. Hindi ako kabit, tandaan mo yan! Hindi ako papayag na maging kabit ng sino man, naiintindihan mo? Kaya tong relasyon na sinasabi mo, wala na to. At yung pamilyang tinatago mo, bilangin mo na masasayang araw mo dahil sisiguruhin kong makakarating to sa asawa mo. Teka lang naman, Mara. Sisirahin mo pamilya ko dahil lang nasaktan ka? Oo, bakit? Ikaw lang ba may karapatang manakit, ha? Balang araw magpapasalamat sa akin ang asawa mo dahil maliligtas siya mula sa cheater na katulad mo. Sandali lang naman, Mara. Pag-usapan natin to. Kung ako sa'yo, asawa mong kausapin mo bago pa niya malaman ang totoo. Diyan ka na nga! Hayop ka! Sa huli, Papa Dudut, ay napagtanto ko na blessing in disguise pala ang mga nangyari sa akin. Papa Dudut, oo, maaga akong nasaktan pero mas mabuti na rin po yun kesa mas lumalim pa ang sugat sa puso ko. Kung sa akin kasi nangyari ang sinapit ni Mara ay tiyak na hindi ko kakayanin yon. Minsan talaga may paborito ang tadhana. Kinakampihan nito ang mga taong marunong magmahal ng totoo at pinaparusahan ang mga taong mapang-abuso at manluloko. Hindi ko naman ikinatuwa ang nangyari kay Mara pero umasa ako na sana'y nagsilbi na yon bilang aral sa kanya na huwag mang-agaw ng taong hindi naman para sa kanya. Dahil ang karma, mabilis kumilos at palaging nakakahanap ng tamang oras para ito ay gumanti.
Sa ngayon, Papa Dudut, ay maayos na ang buhay ko at mas pinili kong mag-focus na lamang muna sa sarili ko, sa pamilya ko, at sa mga pangarap ko. Nagsimula rin akong sumubok ng mga bagong bagay, mga bagay na noon ay hindi ko nagagawang gawin dahil sobrang nakasentro ang atensyon ko para kay Ned. Natutunan ko ring mas pahalagahan ang sarili ko bago ang iba at natutunan kong hindi ko kailangang madaliin ang pag-ibig. Alam ko, Papa Dudut, na darating po ang tamang tao para sa akin. Isang taong handang maghintay at mamahalin ako ng buong buo. Sa ngayon naman po ay kontento na ako sa pagiging masayang mag-isa. Dito na po nagtatapos ang kwento ko at maraming salamat po, Papa Dudut. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Kristen. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Marami sa atin ang araw-araw na nakikipagsabayan sa agos ng kahirapan. Parang walang katapusang karera habang ang presyo ng bigas, gulay at pamasahe ay pataas ng pataas. Ang sahod naman ay tila nananatiling nakaidlip. Marami ang natutong humawak sa dasal at umaasang balang araw ay makakaahon din, matitikman din ang kahit kakapiranggot na ginhawa. Ikaw, kabarangay, kailan mo nasambit sa sarili mo na all is well pa rin? Kahit halos lahat ay tila hindi na maayos. Dear Papa Dudut, ako po si Boyet, 26 years old sa ngayon, pero yung ikikwento ko po sa inyo ay parang kailan lang nangyari sa buhay ko. Bata pa lamang po ako noon, nakatira po ako sa tiyahin ko sa Cavite. Simula sanggol pa lamang ako ay sa kanya na ako lumaki. Pasalamat ako at binuhay niya ako kahit medyo malupit po siya. Naalala ko pa nga mga sigaw niya sa akin na parang bangungot sa gabi, Papa Dudut. Kaya gusto ko noon na makita ko ang nanay ko. Gusto kong kunin niya ako at magising sa bangungot na yon. Pero wala pong nanay na dumating. Ang sabi nila ay prostitute daw ang nanay ko. Matapos akong iwan sa tiyahing ko ay hindi na ako binalikan pa. Kaya walang araw na hindi ko tinatanong ang sarili ko kung mahal ba ako ng nanay ko. Kasi wala naman sigurong nanay na iniiwan lang ang anak. Kaya naman tinanggap ko rin ang sinasabi nila na patay na siya para mapanatag ang kalooban ko. Na kaya ako hindi binalikan ng nanay ko dahil wala na siya sa mundo. Walang gabi na hindi ako umiiyak noon, Papa Dudut. Tinatago ko ang pag-iyak ko dahil tinutokso nila ako na mahina daw ako. Nang payatot at iyakin. Bakit ba kapag lalaki hindi pwedeng umiyak? Tao naman tayo. Marunong tayong umiyak kung nasasaktan. Dahil sa mga dinanas ko sa tiyahing ko ay nag-ipon ako ng pera galing sa pangangalakal ko. Gusto kong makaipon ng pamasahe. Gusto kong pumunta ng Maynila, oo nga't gusto kong paniwalaan na patay na ang nanay ko para mapanatag ang loob ko na mahal niya ako at hindi iniwan. Pero may parte pa rin sa puso ko na nagsasabing buhay siya at gusto ko siyang hanapin sa syudad. Lumuwas ako ng Maynila kahit na 10 years old pa lamang ako. Daladala ko ang mga pag-asa na sana'y makita ko ang nanay ko. Nang makarating ako sa Maynila ay sobrang takot ang naramdaman ko. Ang laki-laki, ang lawak at ang lahat ng tao ay parang hindi ko mapagkakatiwalaan. Unang gabi ko ay tumambay lamang ako sa labas ng simbahan. Hindi ko na matandaan kung anong simbahan yon. Pero nagdasal ako na sana'y gabayan niya ako. At sana'y walang mangyaring masama sa akin at makita ko ang nanay ko. Nagdaan ang maraming araw, linggo at buwan hanggang sa nakilala ko si Mano sa isang squatter sa Makati, Papa Dudut.
Boyet! Gising na, umaga na. Manong, Talagang bata ka. Dapat sanayin mo yung sarili mong gumising na maaga. Alam mo namang salat tayo sa pera. Kailangan nating kumayod. Alam mo yung kasabihang early worm early bird catches the worm. O, tinuro yun ng teacher ko dati. nakapag-aral po kayo, Manong? Ba, syempre. Graduate ako ng elementary. Pero di na ako high school. Bakit po? Ako na yung ini-interview mo eh. Medya ka ba? Ano po yung medya? Yung nagre-report. Yung nagbabalita sa TV. Saka sa radyo. Sila yung nagsasabi ng totoo. O, di ba? Alam nila yung totoo eh. Oh, kapag sa kanila po ako magtatanong kung kilala nila nanay ko, sasabihin nila sa akin. Eh nako, Boyet. Yan ang hindi ko alam. Malamang hindi rin nila alam. Ang hirap naman kasi nung tanong mo eh. Eh siguro wala na talaga nanay ko. Manalig ka. Huwag mawala ng pag-asa. Opo. Asya, inumin mo na tong tinimpla kong gatas habang mainit pa. Salamat po, Manong ah. Parang kayo na nga po tatay ko eh. Talaga ba? Tatay yung tingin mo sa akin? Opo. Di ba yung mga tatay nag-aalaga sa mga anak nila? Eh, pinagtitimplan niyo ako ng gatas eh. Ginising niyo ako para lang ipainom sa akin to. Ay nako, sige na. So, ako na tatay mo. Pero Manong pa rin yung itawag mo sa akin ha. Baka pagkamalan talaga akong anak kita. Hindi na ako makapanligaw niyan. Opo, Manong. Eh yan, mabuti nang nagkakaintindihan tayo. Eh, Manong, salamat po sa pagkukup niyo sa akin ha. Kung hindi dahil sa inyo, baka patay na ako. Wala akong makain nun eh. Naisipan ko na nga magnakaw dahil sa gutom eh. Pero nandun kayo. Eh, mabuti naman, hindi ka nagnakaw. Alam mo, marami nang magnanakaw na nakaupo sa pwesto. Kaya hindi umuusad yung buhay dito sa Pilipinas dahil sa kanila eh. Talaga po, Manong? Oo, yun ang sabi ng teacher ko dati dun sa elementary. Tanda ko pa nga, kailangan daw mag-aral para hindi mauto ng mga politiko. Kaya ikaw, mag-aral ka sa susunod na pasukan. Opo, sige po. Mayos ka. Kita mo naman dito, maraming halang ang kaluluwa kasi salat sa buhay. Walang makain. Sabi ko naman sa'yo na mag-ingat ka rito kasi tuso ang mga tao. Hindi natin masisisi kasi pinagkaitan ng mga tao dito. Hindi mo masisisi na ganito yung ugali ng mga tao kasi walang-wala. Kailangan mabuhay. Kaya ikaw, mag-aaral ka. Opo, Manong. Oh, mayos ka, Boyet ha. Dapat asal tao, di hayop. Ibig sabihin nun, maging mabait lang ako. Wala mo na pa pala eh. Pero, maiba ako. Talaga bang ayaw mo nang bumalik dun sa kamag-anak mo sa Cavite? Ayoko na po, Manong. Eh, baka may ginawa kang masama, kaya ka naglayas. Ayoko talaga sa tao yung sinungaling eh. Manong, hindi po ako nagsisinungaling. Gusto ko po talagang makita ang nanay ko. Hindi ko nga alam kung saan ko siya hahanapin pero andito daw po siya sa Maynila. Napakalaki ng Maynila. Di po, may picture naman po ako ng nanay ko eh. Kung makikita ko siya, sigurado makikilala ko yun. Eh dapat kapag nakita ka niya, maging proud siya sa'yo. Kaya mag-aral ka sa susunod na pasukan, ha? Opo, masusunod po. Papadudot nakatira kami sa pinagtagpi-tagping yero pero ramdam kong nakahanap ako ng tatay sa piling ni Manong. Kahit walang maayos na bahay, mainit, marumi, pero para sa akin ay may pag-asa dahil kay Manong. Matandang binata si Manong, wala siyang asawa at wala ding anak. Dahil wala nga siyang anak, kaya ko na ang itinuring niya na parang sarili niyang anak. Ang sabi niya sa lugar na gaya ng squatter ay tuso ang mga tao. Hindi dahil masama sila kundi dahil lahat ng tao sa paligid ay pinagkaitan. Walang araw at gabi na hindi na ako pinapangaralan. Sabi niya kahit mahirap dapat ay matuto pa rin akong maging matinong tao. Pinag-aral niya ako at binilhan ng lapis, papel at gamit sa eskwelahan. Sobrang saya ko talaga, papadudot. Inihatid pa niya ako sa eskwelahan at sinisigurong okay lang ang unang pagpasok ko. Naramdaman ko na kahit na hindi kami magkadugo ay mahal niya ako. Ngunit tulad ng karamihan sa mga bata ay naging pasaway din po ako. Hindi na ako natutuwa sa lapis at papel dahil sa mahirap palang mag-aral.
At marami akong nakakaaway na kaklase ko at maging sa ibang section at grade. Hindi naging safe sa akin ang eskwelahan dahil isa pala siyang malaking arena na samot-saring mga bata na iba-iba ang ugali. May matalino, may hindi binayayaan ng talino, may mabuti at masama na sa tingin ko ay hindi naturuan ng tama ng magulang o sadyang spoiled lamang at gustong manghamak ng ibang bata. Hindi ako naging masaya tuwing pumapasok ako, Papa Dudut. Kaya hindi ko sinabi kay Manong na hindi na ako pumapasok. Mas pinili kong magkalakal muli. Mas pinili kong gumala para maghanap ng pera. Kung magkaroon man ako ng kaaway ay hindi ko na kailangan pang magpaliwanag sa teacher. Ang importante sa akin ay makahanap ako ng pera. Hanggang sa isang araw, hindi na naitago ang ginagawa ko. Pinatawag pala si Mano ng teacher ko na hindi ko alam. At sa gabing pag-uwi niya ay nakita kong galit na galit si Manong sa akin, Papa Dudut. Ano tong ginagawa mo, Boyet? Bakit hindi ka pumasok, ha? Umapasok po ako, Manong. Alam mo ba na sinungaling ay kapatid ng magnanakaw? Ayokong lumaki kang maging masamang tao, ha? Manong! Pinatawag ako ng teacher nyo. Sinabi niya sa akin na 2 linggo ka nang hindi pumapasok. Alam mo bang nagulat ako sa nalaman ko kasi ang alam ko pumapasok ka. Binibigyan pa kita ng baon. Pinaghahandaan ng makakain dahil ayaw kong walang laman yung tiyan mo. Dahil nagkakasakit sa ulo ang walang kain. Boyet, para sa'yo to. Kaya wag kang magsisinungaling sa akin. Manong, kasi, nahirapan ako eh. Saka kumikita naman ako. Tsaka yung pinabaon yung pera, iniipon ko naman, di ko ginagastos. Ito, baon ko, tsaka yung kita ko. Boyet, naiintindihan mo ba ako? Pinapaaral kita, hindi kita inuobliga na magtrabaho. O kumita ng pera kapag araw ng pasukan. Kapag wala naman pasok, malaya kang gawin yung gusto mo. Magtrabaho, maglaro, ano pa problema? Ano ba mahirap na pumasok ka lang sa paaralan? Kasi, Manong, Sige, magsalita ka, makikinig ako. Gusto mo bang habang buhay na nasa magulong lugar na to? Gusto mo bang tumanda na katulad ko, ha? Nilamon na ng basura ang buhay na unti-unting nabubulok? Manong, sorry na po. Alam mo, anak na ang turing ko sa'yo. Naging responsibilidad na kita. Hindi na kita pwedeng pabayaan, Boyet. Hindi ako nagkaanak. Ayaw kong magkaanak, kaya hindi ako nag-asawa kasi takot ako eh. Takot ako sa responsibilidad. Kita mo naman, ano may bibigay ko magandang buhay sa pamilya ko? Sa magiging anak ko na mahirap pa ako sa daga. Ayokong maghirap ang magiging pamilya ko, ang magiging anak ko. Pero nung dumating ka, naisip ko, ako na ang pamilya mo. At wala na akong magagawa kundi ang bigyan ka ng magandang buhay sa abot ng makakaya ko. Kaya kita pinapaaral kasi ito ang aahon sa iyo sa kahirapan. Pagkaroon ka ng ibang buhay, huwag kang gumaya sa akin. Kasi ayokong tumanda ka katulad ko. Manong, pasensya na po talaga. Kasi po, ang hirap-hirap naman po kasi mag-aral eh. Marami po ako nakakaaway na mga bata. Titapangan mo. Hindi pwedeng basta-basta ka na lang susuko. Ilaban mo yung sarili mo. Hindi ko naman sinasabing makipagsuntukan ka sa kanila. Sinasabi ko, umiwas ka sa gulo. Hindi mo naman kaagagaling kung papatulan mo sila eh. Lagi mong isipin na nasa paaralan ka para mag-aral. Para maging mabuting tao. Para paglaki mo, pwede kang pumili ng kahit na anong gusto mong maging. Pagsusumikapan ko. Pero, yung kaya ko lang ha. Pwede kang maging, security guard. Pero pulis lang din po yun, pero nakatayo lang. Pero astig pa din. Tama. Basta wag lang maging katulad ko.
Pwede ba yun? Opo. Ipangako mo sa akin, ha? Opo, pangako po, Manong. Alam mo, may request ako sa'yo. Ano po yun, Manong? Magpapamasahe po ba kayo? Sige po, handa po ko. Ito naman, iba yung request ko. Ano nga po? Pwede bang tawagin mo akong tatay? Po? Ayaw mo ba? Naku, gusto ko po. Gusto ko. Tatay. Simula ngayon, ako na ang tatay mo. Opo, tatay. Gusto ko umakyat sa stage kasama mo kapag graduation mo na, ha? Ano po yung graduation? Kapag tapos ka na ng elementarya. Tapos ka na rin ng high school. Tsaka kapag magka-college ka na. Ang dami po palang graduation, no? Ang dami ko po palang pag-aaralan. Ba't ganyan yung mukha mo? Ang sasabi mo lang kanina, pinangako mo mag-aral ka mabuti. Wala na, pasubo lang po ko Basta nandito lang ako. Naalalayan kita. Salamat po. Nang gabing yon ay hindi ako makatulog, Papa Dudut. Sobrang mahal ako ni tatay. Pinili niya akong kupkupin at pinili niyang ituwid ang buhay ko. Pinili niya akong mahalin at gusto niyang alisin ako sa kahirapan. Kaya naisip kong hindi ko dapat sayangin ang pagkakataon na ibinigay sa akin ni tatay. Doon ko ipinangako sa sarili ko na magbabago ako dahil gusto kong maging proud siya sa akin. Gusto kong mapatunayan sa kanya at sa sarili ko na kaya kong lumaban. Kahit mahirap, kahit galing sa basura, ay may mararating din sa buhay. Noon ay hindi pa talaga malinaw na ang mga ginagawa ng mga bata sa akin ay isang klase ng pambubuli. Pero sabi ni tatay ay iiwasan ko na lamang ang mga yon at dapat mag-focus ako sa pag-aaral. Kaya naman sinunod ko yon, Papa Dudut. Pero hindi ko pa rin maiwasan na may mga masamang bata na inaaway ako. Minsan umuwi akong may sugat pero hindi ako sumuko. Araw-araw ay sinasabi ko sa sarili ko na baka bukas ay hindi na nila ako aawayin. Bawat pagpasok ko sa school ay parati akong nagdarasal na sana'y walang mambubuli sa akin at sana'y hindi ako pagagalitan ng teacher dahil hindi ko na naman naintindihan ang mga itinuro niya. Gusto kong maging mabuting estudyante. Gusto kong makatapos para sa pangarap ni tatay na makaakyat sa stage kasama ko. At syempre, naging pangarap ko na rin talagang makagraduate, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, araw-araw kong pinapatatag ang sarili ko. Ang nasa isip ko na lamang ay huwag biguin ang sarili ko at ang tatay na matupad ang pangarap naming dalawa. Kahit na walang araw na hindi talaga ako nilalapitan ng mga bully ay tuloy lamang ako sa pagsusumika para makuha ang diploma sa elementarya. Paunti-unti lang ang goal at doon ako nakafocus. Tinapangan ko talaga sa bawat pagsikat ng araw at sabi ko na sa gabi, wala na naman ang mga bully at kasama ko naman si tatay. Pero ayun na nga, sa school ay sobrang hinahamak talaga ako. Kesyo nakatira ako sa basura, sa squatter, nangangalakal at ang baon ko ay galing daw sa basura. Kahit ano pang sabihin nila, iniisip ko na lamang na may pera naman sa basura at may pupuntahan itong pagsusumikap ko sa pag-aaral. Ngunit isang araw, ibang bully naman ang dumating. Nagkasakit si tatay, ibang klase palang bully ang sakit. Kailangan mo ring tapangan at buksain para magpatuloy sa buhay. Ilang linggo na siyang nangihina at kahit sinasabi niyang pumasok ako sa paralan ay mas pinili kong alagaan siya. Hindi pwedeng basta-basta ko na lamang pabayaan siya dahil alam kong hindi madali ang buhay kapag may dinaramdam, Papa Dudut.
Tay, dahan-dahan lang po. Maupo na po kayo. Tay, kailangan niyo pong kumain para lumakas kayo. Di ba ito yung ginagawa niyo sa akin tuwing may lagnat ako? Alam mo, kaya ko naman yung sarili ko. Talaga si tatay oh. Ayaw talagang inaalagaan siya. Sige na, mag-ayos ka na. Aming araw na hindi ka pumapasok. Hindi po, tay. Dito muna ako sa bahay. Ay nako, huwag na matigas ang ulo. Paano ka gagraduate niyan kung parati kang absent? Baka ibagsak ka ng teacher mo. Tay naman eh. Anong tayo naman? Oh, sige na, pumasok ka na. Kakainin ko na itong pagkain. Paano kung darating yung sinasabing demolition? Paalisin tayo rito. Sino kasama nyo? Kung nandito ako, masasamahan ko kayo. Hindi nila tayo mapapaalis. Naganda na yung mga kapitbahay natin ng mga ipambabato sa mga yon. Nakita ko ron sa kabilang kanto. Grabe ginawa nila. Wala na hong nagawa yung mga nakatira dun. Paano kung saktan kayo rito? May sakit pa ho kayo oh. Kung nandito ka, kaya mo ba ako ipagtanggol sa mga malalaking tao? Oh, kita mo, hindi ka makasagot. Basta dito lang ho ako. May mga inihandaan naman akong pambato sa kanila eh. Ito ang dahilan kung bakit gusto ko makapagtapos ka ng pag-aaral. Para hindi ka matatakot na paalisin sa bahay mo. Makakabili ka ng sarili mong bahay. O may pera ka para umupa ng matirhan na may legal na titulo. Yung bang re-respetuhin ka ng mga tao. Tay, ang hirap po pala maging mahirap, no? Ang dami mong dapat gawin para lang hindi ka masasaktan. At makuha mo yung respetong sinasabi nila. Kung hindi na talaga kaya, hahanap na lang tayo ng ibang mapapwestuhan. Siguro mas makakatulong sa mga tao yung itatayong barangay complex dito. Grabe naman po pala sila. Wala, ganun talaga eh. Oh, Tay, okay lang po ba kayo? Oo naman. Sige na, mamaya ako natubusin. Tay, yung totoo. Mukhang kailangan ko lang maiga ulit. Sige oh. Salamat, Boyan. Baka nabinat ho kayo kakaisip sa demolition na yan. Siguro, pero okay lang ako. Tutulog ko na lang to. Mawawala rin. Lalakas din ako. Sana po bumalik na sa dating lakas ang katawan nyo, Tay. Galing ako, anak. Tay, mukhang ito na ho yung demolition. Titingnan ko sa bintana. Tay, ito na nga ho yung demolition. Tay! Uy, Tay, gising! Tay, kailangan na nating lumabas. Tay! Tay, wag na ho kayong matulog. Kailangan na nating lumabas ng bahay. Tay, bakit parang hindi ka na humihinga? Tay! Tay naman, gumising ka na! Promise, papasok na ako. Hindi na matigas ulo ko. Gising na, Tay! Gising, Tay! Tulong nga! Ang tatay ko! Tulong! Tulungan niyo ako! Tay, hindi ka pwede mawala. Akyat pa tayo sa stage sa graduation ko. Tay! Tay, wag mo ko iwan! Tay! 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 Papadudod, sobrang sakit balikan ng araw na yon. Lahat nagkakagulo dahil sa demolition habang binawian ng buhay si Manong, ang tatay ko. Kaya naman sobrang galit na galit ako sa mga taong nag-demolish sa squatter. Para kaming mga ipis na pinupuksa na lamang at pinapalabas sa aming mga lungga na parang basura sa lipunan na walang karapatang mabuhay ng may dangal. Tandang-tanda ko na kahit na hindi man natuloy yung sabi nilang end of the world noong 2012, para sa akin ay parang natapos at gumuho talaga ang mundo. Hindi ko alam kung kaya ko bang mabuhay na wala si tatay. Bakit ganon sila sa mahihirap? Pinapalis nila sa lupang yon para tayuan nila ng barangay hall, health center at basketball court. Bakit hindi kami tulungan na bigyan ng marangal na buhay?
Nagsumikap kami araw-araw at hindi po kami batugan. Sana yung gobyerno ay nakita ang hinaing ng mga taong gusto lamang ng may masilungan at matawag na tahanan. Kasi ang mga taong ito ay hindi pinapangarap na maging squatter lang habang buhay. Pero sadyang may lapang tadhana at pagkakataon para sa kanila. Mahirap ang buhay. Mahirap makaahon sa kahirapan. Kahit sobrang sakit sa loob ko kasi hindi ko matutupad yung pangarap namin ni tatay, huminto ako sa pag-aaral kasi kailangan kong unahin ang kalam ng sikmura ko kesa sa pag-aaral. Pasalamat na lang ako dahil sa paghihikayat ni tatay na mag-aral ako ay natuto naman akong magbasa at magsulat. Pero syempre hindi ganon kalawak ang pag-intindi ko sa mga bagay-bagay. Basic lang at marunong din akong magbilang kaya alam kong humawak ng pera. At dumating ang isang bagay na masasabi kong mas malaki ang kikitain ko kesa sa pangangalakal. Ibang kalakal na ang ginagawa ko kahit 15 years old ako noon. Pinasok ko ang pagbebenta ng katawan. Nagbigay ako ng aliw sa mga parokyano. Wala akong pinipili. Tama. Nagaya ko sa nanay ko. Ang kaibahan lang ay hindi ako nabubuntis kasi lalaki ako. Sa bago kong trabaho ay nakagawa ako ng sarili kong maliit na bahay sa isang squatter din. At sa bawat oras, hindi ko makakalimutan si tatay. Parating pabalik-balik sa utak ko ang sinabi niya sa akin na kailangang maibang buhay ko. Hindi pwedeng mabubulok ako sa squatter. Kalaunan ay nakapagtrabaho ako sa bar at doon ko nakilala si Nelia na naging girlfriend ko. Pareho kaming hamak na isang mamitang nagbibigay sa amin ng customer. Talagang ganyan ang susuotin mo? Masyadong maiksi naman, babe. Babe naman, parati mo na lang akong sinasaway. Sa trabaho natin, kailangan presentable tayo. Alam mo naman, puhunan natin ang ating mga mukha at katawan. Dapat maayos ang forma natin, no? Alam ko naman yun, pero sana... Ay naku, sana naman kaya ito mapupunta. Ayokong makipagtalo sa'yo, ha? Ay, ayokong malasin ang gabi natin. Nelia, hihingi sana ako sa'yo ng pabor eh. Ayan ka na naman. Gusto mo talaga maging manang ako sa harap nila? Paano ako kikita ng pera? Paano tayo makakaipon? Paano natin mababayaran tong upa sa bahay? Sabihin mo nga sa akin, babe. Alam ko naman yan. Ang sa akin lang, sana bawas-bawasan mo yung pagtanggap ng customer na... Na ano? Na ikakama ako. Diretsahin mo na. Babe, bago pa lang tayo maging tayo, ganito na trabaho ko. Ganito na si Nelia. Ganito na trabaho ko. Isang babaeng bayaran. At ganyan ka na rin. Ito talagang ayaw ko eh. Kapag ikaw pwedeng mangialam, kapag ako hindi. Iba kasi yung... Anong pinagkaiba? Pareho lang naman tayong nagbebenta ng katawan, Boyet. Kailangan natin to kasi hindi tayo nakatapos ng pag-aaral. Wala tayong makukuhang ibang trabaho na magbibigay sa atin ng malaking datong. Wala! Kaya wag na natin pag-usapan to. Ang mahalaga, mag-ingat tayo sa ginagawa natin. Pasensya na talaga. Hindi ko lang maiwasang magselos eh. Nako, hindi nakakain ng selos-selos na yan. At wag ka nga magselos. Trabaho lang naman lahat ng to eh. Parang artista. Aarte ka lang. Paghusayan mo gaya ng gusto ng customer. Tapos, di ba ganyan din naman ang ginagawa mo? Sa bagay. Iniisip ko lang na nagamit man nila ang katawan ko. Pero hindi naman ang kaluluwa ko. Ang lalim naman nun, babe. Kaya sana maipasa ko yung exam ko. Para makatapos ako kahit senior high man lang. Para makahanap din ako ng ibang trabahong matino. Gusto ko na kung magkaanak man tayo balang araw, magiging maayos na ang buhay natin.
Mabibigay ko sa magiging anak natin ang buhay na maganda. Yung hindi naghihirap. Yung kaya natin suportahan kung ano yung gusto niya. Pag-aaralin natin yun hanggang kolehiyo. Ang taas talaga ng pangarap mo, babe. Pero tama. Ayaw ko rin maranasan na magiging anak natin ang hirap sa buhay. Naghihirap na nga tayo. Ipapamana pa ba natin sa kanilang ganitong buhay? Papadudot na encourage ko si Nelia na mag-ALS. Sinubukan niya talaga, papadudot. Maraming beses na parang gusto na niyang sumuko pero parati ko pa rin siyang sinasabihan na para ito sa aming dalawa. Para pwede naming sabihin na may pinag-aralan kami. Pero dumating ang 2020, nagka-pandemic. Naging isang dagok ito para sa amin at maging sa mga kababayan natin. Naging mahirap ang buhay at nawalan kami ng customer kasi nga ay nasa bahay lahat ng tao. Ang daming restrictions. Pati ang ipon namin ay naubos dahil wala talagang trabaho. Naisipan ko na lamang kung talaga bang may Panginoon kasi puro pahirap na lamang ang naranasan ko. Nagsusumikap naman ako sa buhay pero parang ang hirap pa rin. Paano kaya kami magso-survive? Paano ang isang tulad naming dukha ang kakayaning mabuhay sa gitna ng pandemya na walang trabaho? Ang hirap talaga, papadudot. Nakakadurog ng puso ang sitwasyon, nakakapanghina ng loob na para bang inalisan na naman kami ng pagkakataong mabuhay. Ang hirap po maging mahirap at ang masakit ay maraming tao ang tingin sa amin ay palamunin. Nakapina lamang para sa ayuda at pasanin ng lipunan. Sa totoo lang po, papadudot. Gusto kong hingin na sana'y magkapalit kami ng buhay para malaman niyang nagtatrabaho kami para mabuhay. Pero sadyang mailapang kapalaran sa kagaya naming salat sa buhay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi naging maganda ang pagsasama naming dalawa dahil sa sitwasyon, papadudot. Ang hirap ng walang pera, walang customer, and mahirap ang buhay sa panahon ng pandemic. At dahil nga sa mga restrictions ay nawalan kami ng hanap buhay. Siguro hindi lang kami, marami sa ating kababayan. Sana nga ay yun na ang huling pandemic sa mundo. At dahil nga sa hirap ay parati kaming nag-aaway at mainit ang ulo. Totoong nakaka-high blood ang walang pera. Pero nang malift ang mga restrictions ay unti-unting bumalik ang lahat. Nagkaroon na ulit kami ng trabaho at magkahiwalay kami ng bar. Nagkikita na lamang kami tuwing umuuwi ng bahay at ang importante ay magkasama pa rin kami. At gaya nga ng dati ay balik kami sa dating gawi, ang pagbebenta ng panandaliang aliw. Ang kumita ng pera, ang magtrabaho na kahit para sa iba'y mabaho pa sa basura ang ginagawa namin. Para sa akin ay wala akong pakialam dahil wala naman akong inaapakang tao. Wala akong hinahamak. Gusto ko lang kumita ng pera pero isang umaga'y nagulat ako nang umuwi si Nelia sa bahay, papadudot. Babe! Babe, anong nangyari sa'yo? Teka, may mapasa ka. Sino may gawa sa'yo nito, ha? Babe! Nakakatakot siya. Sinaktan niya ako. Sino? Ba't ganito ginawa niya sa'yo, ha? Yung customer ko. Matapos niya akong pabuyin, balak niyang hindi ako bayaran. Kaya umalma ako. Pero sinampal niya ako ng malakas. Tumilapon ako sa kama. Tinadyakan niya ako. Pinagsusuntok. Ang sakit. Ang sakit-sakit, babe. Hayop siya. Kilala mo ba yon? Hindi.
Hindi ko kilala. Pero kapag nakita ko siya, mamumukhaan kong demonyong yon. Bakit nangyari sa ito? Kung alam ko lang na ganun siya, hindi na ako sumama sa kanya. Ayoko na. Ayoko na sa lintik na buhay na to. Nakakapagod. Pasensya ka na, Nelia. Kung nandun lang sana ako eh. Naipagtanggol sana kita eh. Ang dami nitong mga sugat at pasamo. Mawalang hiya talaga sila. Kahit noon pa man, kung sino pa yung agad sa buhay, sila pa ang may asal demonyo. Siguro nga, ito na yung panahon na ihinto ko ng ganitong trabaho. Ayoko na. Kaya, magsusumikap ako. Mag-aaral ako. Gusto ko makapagtapos para makakuha ng matinong trabaho na hindi yuyurakan ng pagkatao ko. Tama yan. Papangako ko sa'yo na balang araw. Ire-respeto tayo ng mundo. Hindi na tayo mamaliitin. Hindi na tayo bababuyin. Magiging tao na ang tingin sa atin. Ilang linggo ring nagpagaling si Nelia sa mga natamo niyang sugat at pasa, Papa Dudut. Sobrang nakakagulat na may tao talagang gagawa ng ganon. Pasalamat na lang ako at hindi niya tinuluyan. Nakakasama pa rin ng loob. Bagamat masaya pa rin ako dahil nakakasama ko pa rin ang babaeng mahal ko. Pareho kami nag-aral sa ALS hanggang sa graduate ako ng senior high school. Kaya hindi pa rin ako makaalis sa trabahong pagbibigay aliw, Papa Dudut. Kailangan ko pa rin ng pera para sa training ko bilang security guard. Sabi ko sa sarili ko na malapit na talaga at makakawala na rin ako sa kadena ng kahirapan. Pero nagkaroon ng problema. Nilagnat ako at ilang araw nang hindi ito gumagaling. Nagsilabasan na rin ang mga rashes sa aking katawan at ang lalapan ng ubo ko. Dahil sa halos hindi ako makapagtrabaho na ay napilitan akong pumunta sa health center. At natuklasan ko ang isang nakakagulat na katotohanan na ayaw kong marinig. Nang mga oras na yon ay parang nag-flashback lahat ng hirap na pinagdaanan ko. Ang iniwan ako ng aking ina, ang pangungutya ng tiyaheng ko kaya ako lumayas sa Cavite, ang pagiging palaboy sa lungsod, ang pagkupkup sa akin ni Tatay Manong, ang kanyang mga pangaral at pangarap na makapagtapos ako at maging security guard. Ang oras nang mawala siya sa buhay ko. Ang araw na akala ko'y mawawala na sa akin si Nelia dahil sa nangyaring pananakit sa kanya. Nasabi ko na lamang sa sarili ko na sa dinami-rami ng tao sa mundo ay bakit ako pa? Bakit sa akin pa nangyari ito? Babe, ang tagal mo namang bumalik. Akala ko kung napano ka na. Halika, kumain ka. Babe, bakit parang tulala ka? Anong sabi ng doktor? Na-check ka ba? Nakapunta ka ba sa center? Naku, sana pumayag kang samahan kita. Pwede ko namang isarado muna tong tindahan eh. Boyet? Bakit? Akala ko, malapit ko na matupad ang pangarap ko eh. Akala ko magiging security guard na ako. Magiging maayos ang buhay ko. Teka, ano bang nangyari? Doon ako galing sa center. Sumailalim ako sa mga test.
Anong resulta? Ano bang test ang ginawa nila sa'yo? Alam mo, gusto ko sanang ilihim pero karapatan mong malaman ng totoo kasi magkarelasyon tayo. At baka Ano bang nangyayari? Pinapakaba mo naman ako eh. Magsalita ka, Boyet. iniisip ko kung saan ko kaya nakuha to. Naalala ko, may naging customer ako. Ayaw niya maglagay ng protection. Malaki ang binayad niya sa akin. Pumayag na ako. Kasi isang beses lang naman eh. Teka, huwag mo sabihin nagpositibo ka. Patawarin mo ako, Nelia. Bakit mo ginawa yan? Akala ko kasi, Roy. Ibig sabihin, hindi. Patawad, Nelia. Patawad. Ibig sabihin, nahawaan mo na ako? Boyet naman! Bakit ka pumayag makipagsiping na walang proteksyon? Ang tagal-tagal na natin sa trabaho to! Nagawa mo pa rin maging bobo! Tukso ako ng pera. Pera, pera, pera! Natukso ka sa pera! Pero ano naging kapalit, ha? Buhay natin! Ayoko, Boyet! Ayoko magkasakit! Ayoko magka-AIDS! Ayoko! Nelia, patawarin mo ako. Nindig ka! Eh, magagawa ko yung pagiging mo ng tawad! Alam ko hindi madali ito. Pero hirap na ako eh. At kasalanan mo yun! Tanga! Nelia! Nindig na buhay ito! Kailan ba tayo lulubayan ng malas? Kapag wala na tayo sa mahirap na mundong to! Nelia, hindi tayo mamamatay. Ha? Sabi ng doktor, hindi ito katapusan ng buhay natin. Sabi niya, pumunta ka rin sa center para mapatest ka rin. Pareho natin gagamutin ang mga sarili natin. Malalabanan natin to. Lalaban tayo, Nelia. Lalaban tayo, Nelia. Ha? Lalaban tayo. Parang teleserye ang naging buhay ko, Papa Dudut. Masalimuot, pero kahit ganito ang nangyari ay nagpapasalamat pa rin ako dahil may pag-asa pa rin. All is well pa rin ang buhay kahit minsan pakiramdam namin ay binigo kami ng kapalaran. Kahit na hindi kami gaanong guminhawa ay nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon dahil buhay kaming dalawa. Siguro ay baka hindi na kami magkakaanak kahit sabi ng doktor ay may chance naman basta under gamutan at alaga ng mga doktor. Pero tinanggap na rin namin ni Nelia kung hanggang dito na lamang kami. Masaya pa rin ako dahil kasama ko si Nelia at nagagawa naming mamuhay ng normal araw-araw. Ang mahalaga ay hindi namin nakakalimutang inumin ang gamot. Naging SG din po ako, Papa Dudut, at si Nelia naman ay nakapagtapos ng senior high school pero hindi na siya nagtatrabaho. Focus siya sa aming sari-sari store. Kahit maliit lang ang kinikita ay maayos naman ang naging takbo nito. Ang importante sa ngayon, Papa Dudut, ay buhay na buhay kami
at may mga NGO na handang tumulong sa katulad namin. Sana sa mga nakikinig sa programa ninyo ay gusto kong ipaabot sa lahat na sana'y huwag kayong mandiri sa mga taong may HIV dahil hindi naman nakakahawa ang HIV kung walang sexual contact at blood-to-blood contact. Hindi nakakahawa ang HIV kapag nakikipagkamay, paggamit sa isang baso, pag-upo sa tabi ng isang may HIV, paglangoy sa swimming pool, sa ubo at sipon. Sana'y maging malawak ang kaisipan natin at sana'y napulutan ng aral ang naging buhay ko ng ating mga kabarangay. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Boyet. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.